Ang ating kwento ay pinamagatang nangingibabaw sa larangan ng cultivation na may mga kalamnan. Na kung saan punong-puno ng misteryo ang mundo ng cultivation, at para sa ating bida na nagmula sa mundo ng mga normal na tao na walang cultivation, ay mahirap sa kanya na maunawaan ang mundo ng cultivation. Isa pa, wala din siyang spiritual roots na makatutulong upang makapag-cultivate, kaya naging mahirap sa kanya ang kanyang muling pagkatawang tao sa mundo na ito. Subalit sa hindi inaasahan bilang isa sa mga muling nabuhay sa loob ng 30,000 taon sa wakas ay nagkaroon na siya ng system bilang gabay sa mundo ng cultivation. Ngunit mali ang inaakala natin dahil ang system ng ating bida ay walang anumang ibinibigay na abilidad tulad ng ibang nagkatawang tao muli na may mga martial arts skills bilang reward, at ang tanging ibinibigay ng kanyang system ay purong lakas lamang ngunit, ang lakas na ibinibigay ng kanyang system ay hindi isang normal lang na lakas dahil nangingibabaw ito sa mundo ng cultivation. Nagsimula ang ating kwento sa isang napakalakas na suntok, na halos masira ang mukha ng martial artist. At sa lakas ng ataking ito ay tumilapon sa labas ng arena ang martial artist. Agad naman na lumapit ang host upang makita kung kaya pang lumaban ng martial artist. At nang makumpirma niyang hindi na kaya ng martial artist na lumaban ay kanyang inihayag na ang disciple na si Wang Xiaoming ay nawalan ng malay. Ipinaliwanag sa atin na ito ang Outer Sect tournament ng Yulin Immortal Sect. At ang mga disciple ng Outer Sect na nakamit ang tagumpay ay karapat-dapat na makapasok sa Inner Sect. Ang kompetisyon ay pinangangasiwaan ng mga elder sa Outer Sect, na tinitiyak ang ganap na pagiging patas at katarungan. Sa kasalukuyan, nakamit ng ating kampyon ang kahangahangang 11 magkakasunod na tagumpay. Nagtanong ang host na kung may natitira pa bang disciple na lumaban sa entablado. Sa hindi naman kalayuan na kung saan may isang disciple na naghihintay lamang para sa kanyang laban. At kasama nito ang kanyang elder na naging gabay nito na makapag-breakthrough sa kanyang cultivation. Nagtanong ang elder na kung handa na ba ang disciple. Sa tanong ng elder ay hindi naman agad sumagot ang disciple bagkus ay nagpasalamat lang ito sa tulong na makapag-breakthrough siya. Nagsaad din siya na oras niya na para sa kanyang pagbabalik at agad na lumipad patungo sa arena. Agad naman siyang nakita ng host kaya naman inihayag sa lahat ng host na tingnan nila mula sa tapat ng bangin dahil parang may tumalon. Nagulat naman ang ibang mga disciples nang makita nila ito, habang ang isang elder naman ay nagmungkahi na milya-milya ang agwat ng mga taluktok. Namangha din siya dahil sa paanong nagkaroon ng gayong makapangyarihang outer disciple. Nawasak naman ang arena sa lakas ng entrada ng outer disciple. Agad din niyang inayos ang kanyang sarili at seryosong tumindig sa entablado. Agad na inihayag ng host ang challenger na si Yan Xiao. Nakilala naman siya ng mga disciples na nanunood sa laban. Nagsaad ang disciple na ang kanyang mga kwalifikasyon ay namumukod-tangi, nalampasan din niya ang body tempering realm sa edad na 8, at umabot sa ikatlong antas ng Chi Refining Realm sa edad na 11. Tumataas upang maging banal na anak ng pamilya sa isang hakbang. Gayunpaman, ang dumanas ng 3 taon ng magkakasunod na pagbabalik sa larangan ng cultivation, pinabayaan ng pamilya, at ang kanyang pakikipag-ugnayan ay sinira ng kanyang kasintahan. Samantala napangiti naman ang magiging kalaban ni Yan Xiao habang paakyat sa entablado na may punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Sinabihan din niya si Yan Xiao na ang isang mahinang tanga na tulad mo ay nangangahas na umakyat sa entablado. Ngunit hindi naman pinansin ni Yan Xiao ang mga walang kwentang sinasabi ng kalbo. Nenas naman ang kalbo dahil sa hindi siya pinapansin ni Yan Xiao, kaya naman inutusan niya ito na umalis na sa entablado. Upang hindi masayang ang oras ng lahat. Subalit sa kanyang ginawa ay bigla namang naglabas ng enerhiya ang katawan ni Yan Xiao. At sa isang iglap ay pinatalsik siya nito palabas ng entablado gamit ang malakas na enerhiya. Hindi inaasahan ng kalbo na magagawa ni Yan Xiao ang ganoong atake nang hindi gumagalaw. Nasabi pa nga niya na kung paano yun nangyari. Habang ang elder naman na nakita ng malinaw ang pangyayari ay nagmungkahi siya na nananaig ang kaaway gamit ang espiritual na enerhiya. Kapag may malaking pagkakaiba sa cultivation, maaari bang gumamit ng espiritual na enerhiya ng mag-isa upang pilitin ang iba na bumalik? At ito ay nasa ika-9 na antas ng Chi Refinement Realm. Ipinaliwanag ng matanda na ang cultivation realms ay ikinategorya bilang body tempering, Chi condensation, golden core, nascent soul,
Divine Transmission, Unification, Great Ascension, Tribulation Crossing, Immortal Realm, at iba pa. Gayunpaman siya ay napakabata at naabot na niya ang rurok ng Chi Refinement Realm. Samantala oras na para magpakita ng gilas ang ating bida na walang spiritual roots. Nagmungkahi naman si Yan Xiao na 30 taon sa silangan ng ilog. At 30 taon sa kanluran ng ilog. At ngayon, narito siya na si Yan Xiao upang ipahayag sa mundo na ang kababalaghan mula sa nakaraan ay nagbalik. Kasabay din na inilabas niya ang 2 kakaibang apoy sa kanyang kamay. Inihayag naman ng host ang kanyang nakikita na 2 apoy ang lumitaw sa mga kamay ni Yan Xiao. At hindi din niya alam ang teknik na ito. Nagsaad naman ang elder na hindi yan ordinaryong apoy. Dahil sa ito ay isang banal na apoy na ipinanganak ng langit at lupa. Balik kay Yan Xiao na kung saan pinagsama niya na ang 2 banal na apoy sa kanyang kamay. Napatayo ang 2 elder at Pasiga na sinabi ng isa na pinagsasama-sama niya ang 2 banal na apoy. Nagsaad din ang isang elder na kung hindi ba siya gagamit ng ilang galit sa paraan ng Buddha Lutos, at kung talaga bang gagawin niya ito. At kung sinusubukan din ba niyang sirain ang buong arena. Sumigaw ang elder sa lahat na maghanda na puntahan ang entablado at iligtas ang disciple. Ngunit mali naman ang inakala ng 2 matanda dahil ang ginawa ni Yan Xiao sa kanyang pinagsamang banal na apoy, ay ginamit niya ito upang atakihin ang kanyang kalaban. Kaya naman nang makita ito ng elder ay nagulat sila dahil sa hindi ito ang kanilang inaasahan. Nasa isip-isip pa nga niya habang namumula ang mukha na huwag gumawa ng mga pangalan para sa mga diskarte ng walang ingat binata. Samantala hindi naman nabahala ang disciple sa ginawang atake ni Yan Xiao. Para bang wala itong pakialam sa lakas ng pinakawalang atake ni Yan Xiao. Nang makalapit ng bahagya ang atake sa kanya ay agad na iminulat nito ang kanyang mata. Ngunit sa punto namang ito ay nalalapit ng mabahing ang disciple. Nang sandaling mapakawalan nito ang kanyang simpleng pagbahing ay dahan-dahan na natangay ang pinakawalang atake ni Yan Xiao. At nang umabot ito sa kanya ay halos masira ang mukha nito sa lakas ng puwersa. Habang ang 2 elder naman ay halos lumabas na ang mga mata nito sa kanilang nasaksihan, nasabi pa nga nila na ang pamamaraan ng pagsasanib ng mga banal na apoy ay napatay sa pamamagitan ng pagbahing. Natakot din si Yan Xiao nang mabilis na sumulpot sa kanyang harap ang disciple. Kaya naman hindi niya nanamalayan ang malakas na suntok ng disciple. Na halos masirang muli ang kanyang mukha habang lumalabas ang likido sa bawat butas ng kanyang mukha. Nang makita naman ng host ang nangyari kay Yan Xiao ay kanyang inihayag na si Yan Xiao ay ipinadala sa isang suntok, at naging isa siyang bituin sa kalangitan. Ngunit napaisip din siya dahil hindi niya kilala ang misteryosong disciple. Kaya agad niyang tinignan ang pagkakakilanlan nito. At nang makita niya ang pagkakakilanlan ng disciple ay kanya nang inihayag, na lumabas na ang resulta. Sa wakas ay nakuha na nila ang impormasyon tungkol sa misteryosong disciple. Nang hindi ginagamit ang espiritual na enerhiya, natalo niya ang lahat ng kalaban sa isang suntok lamang. Siya din ang pinakamalaking dark horse ng paligsahan na ito. Ang disciple na ito ay walang iba kung hindi ang ating bida na si Shuang Shisan. Matapos ang paligsahan ay inutusan ng elder ang lahat ng inner sect na sundan siya patungo sa bundok. Ngunit bigla naman silang pinahinto ng mga gwardya mula sa maharlikang pamilya. Sinabihan din ng gwardya ang elder na ang maharlikang pamilya ay nagsasagawa ng isang takas na paghahanap sa buong rehiyon, at ngayon ito ay isang sorpresang inspection. Nang marinig naman ng ating bida ang nangyayari ay napaisip siya na paano nila nakasalubong ang mga maharlikang gwardya sa ganoong kalayuan. Marahil ang pinakamahusay na gawin upang maiwasan ang mga ito sa ngayon ay lumayo pang samantala. Ngunit napahinto naman siya nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang mandatoryong misyon ng kanyang system. At ang mandatoryong misyon ng kanyang system ay ipasa ang inspection. Nagalit naman ang ating bida sa kanyang system dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ng kanyang system, minura din niya ito dahil hindi pa ito nagbigay ng mga misyon simula noong ito ay na-activate, at gayon ang unang misyon na ibinigay nito sa kanya ay ang itapon siya sa hukay. Galit din siya dahil ang takas ng maharlikang pamilya ay nangangaso sa loob ng 1 taon. Na walang iba kung hindi ang young master ng Zhuang family. Bago tayo magpatuloy ay hayaan niyo munang balikan natin kung papaano nagsimula ang buhay ng ating bida sa mundo ng cultivation, at kung bakit siya nagtataglay ng isang sistema.
Sa dati niyang buhay, mahina ang katawan niya, kahit ang pagbahing ay maaaring pilitin ang kanyang mga kalamnan at mabali ang kanyang mga buto. Sa hindi inaasahang pangyayaring ay nagkaroon ng hindi inaasahang sakuna sa kanyang mundo at namatay siya. At nang paggising niya ay isinilang siyang muli sa mundo ng cultivation. Sa unang 12 anak ni Zhuang Rui, lahat sila ay namatay sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanilang kapanganakan, ngunit sa pagkakataong ito, isa ang nakaligtas sa wakas. At bilang pagiging ika-13 anak ng ulo ng pamilya Zhuang, siya ay pinangalan ng Zhuang Shisan. Sa buhay na ito, mamahalin niya itong malusog na katawan, at mamuhay ng magandang buhay. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon nagsaad ang elder sa kanyang ama na si Zhuang Rui, na hindi niya gustong mapanghinan ito ng loob dahil sa sandaling ito si Shisan ay isang sayang. At dahil ito sa hindi siya nagtataglay ng mga spiritual roots. Sa banal na kontinente, sa sandaling ipinanganak ang mga nilalang, ginigising nila ang kanilang spiritual roots, kahit yung mga gumagawa na kung anong mga trabaho o farmer, ay hindi bababa sa body tempering realm. Na naglalaman ng bakas ng espiritual na enerhiya. Ngunit si Shisan ay ipinanganak na walang spiritual roots, na nangangahulugang wala siyang halaga kahit isang piraso ng tae, siya ay nasa pinakailalim ng kadena ng pagkain sa mundong ito. Ikinagalit naman ito ni Zhuang Rui, kaya't kanyang sinabihan ng elder na ang lakas ng loob mong maliitin ang sarili mong pamangkin. Makalipas ang mga ilang taon upang gisingin ang kanyang spiritual roots, sinubukan ng kanyang ama at ng iba ang iba't ibang paraan. Kahit na ang mga herbal na paliguan, at ang pagpapakain ng mga spiritual pills, at araw-araw siyang dinadalhan ng isang tambak na spiritual pills. Ngunit pinatigil niya ang kanyang magulang dahil sa nagsisimula na siyang makaramdam ng kakaiba. Naging excited naman ang kanyang ama at tinanong ang ating bida na kung gumana na ba ang spiritual pills. Ngunit ang naramdaman ng ating bida ay isang malakas na utot na nagpabago sa mukha ng kanyang ama. Sa dami ng spiritual pills na kanyang ginamit ay walang gumana, at ang pariralang pinakanarinig niya ay ang payo ng kanyang ina. Na hindi siya dapat lumabas dahil kahit na ang mga maliliit na salungatan sa labas, ay maaaring nakamamatay para sa kanya. Kaya, ang courtyard sa bahay nila ay ang tanging lugar na nilalapitan niya mula noong bata pa siya. Habang siya ay nagbabasa ay nakita niya ang mga batang kaedad niya na naglalaro sa labas. At tanging panunood lamang ang kanyang nagagawa sa malayo. Dahil sa gusto niyang malaman kung bakit ayaw siyang palabisan ng kanyang ina. Ay naisip niya habang pinagmamasda ng mga bata na naglalaro na parang katulad lang naman sa kanya ang mga ito na normal. Napangiti din siya ng nakakaloko dahil napagpasyahan niyang lumabas at makipaglaro. Nang makalabas siya ay agad siyang lumapit sa mga ito upang sumali sa nilalaro ng mga ito. Napahinto naman ang mga katulad niyang mga bata dahil hindi pamilyar sa kanila ang bata. Kaya nagtanong ang isa na kung sinong bata siya at kung bakit hindi niya pa ito nakikita dati. Ngunit ang isa na may hawak na bola ay nagsaad na hindi na ito problema dahil kapag mas maraming tao, mas masaya ang laro. Kasabay din nito ay inihagis niya ang bola patungo sa ating bida. Nang makita naman ito ng ating bida ay kanyang nasabi ng kumpiyansa na normal lang naman ito. Ngunit ang kanyang malaking kumpiyansa ay napalitan ng matinding pangamba ng sandaling tumama na sa kanya ang bola. Halos masira din ang kanyang mukha dahil sa labis na lakas nito. Tumilapon din siya patungo sa pader ng bahay nila at nawasak pa ito. Kaya naman ang sandaling makita ito ng mga bata ay dahan-dahan na nagbago ang kanilang ekspresyon hanggang sa napalitan na ito ng matinding takot. Dahil nakita nila ang ating bida na nakahandusay sa ibabaw ng nawasak na pader, sa takot din ng mga bata ay agad silang nagsitakbuhan habang humihingi ng tulong sa kanilang mga magulang na may namatay dahil sa bola. Pagkatapos ng pangyayaring ito, siya ay inayos na manirahan sa isang malayong pribadong tirahan, na malayo sa gulo na nakahiwalay sa labas ng mundo. Pinayuhan din siya ng kanyang ina na kung ganun ingatan mo ang iyong pang-araw-araw na buhay. Dahil sa sobrang abala sila dahil sa negosyo ng pamilya, pero kapag may libreng oras sila ay dadalawin nila siya. Gayun din, simula ngayon, dapat kang mag-ehersisyo ng regular araw-araw. Sa sinabi ng kanyang ina ay nalungkot ang ating bida. At naalala niya ang kanyang nakaraang buhay na ang mga salitang ito ay sinabi din sa kanyang mga magulang sa nakaraang buhay niya. Ngunit alam niyang sinusubukan lang nila na protektahan siya.
Niyakap naman siya ng ina at sabay na sinabi na ang paggawa nito ay hindi lamang para sa pagtatanggol sa sarili. Ito rin ay upang bigyan ka ng kaunting oras sa kaso ng mga hindi inaasahang sitwasyon, upang makakuha ng ilang oras para sa mga pagsisikap sa pagliligtas. Matapos ang nakakalungkot na oras na iyon ay ginawa ng ating bida ang lahat kaya ang ehersisyo ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Ang tumatakbo ng 10 kilometro araw-araw, 100 squats, 100 sit-ups, at 100 push-ups. Pagkatapos ng 1 taon ng pagsisikap, sa wakas sa araw na iyon, ay lumitaw ang system na kung saan sinasabi na, nakakatugon ng naipon na pamantayan sa ehersisyo, ang sistema ng cultivation ng kalamnan ay matagumpay na naisaaktibo. Pagkatapos ng 13 taon, na-unlock niya na rin ang cheat system. Nakiusap siya sa kanyang system ng may pananabik sa kanyang mukha na tulungan siyang linisin ang kanyang mga buto at linisin ang kanyang utak. Gisingin ang pinakamataas na baitang ng spiritual roots. Ngunit pinatahimik naman siya ng kanyang system dahil sa pag-iisip ng kalokohan. Ipinaalam din ng system na walang ganoong functionality ang system na ito. Nalungkot naman ang ating bida sa kanyang nabasa at bumalik ang walang buhay niyang mata. Muli namang lumabas ang notification system at nakasaad dito na gayunpaman, matutulungan siya ng system na ito sa pagsasanay ng kalamnan, tulungan kang makakuha ng kakaibang pisikal na potensyal, at magsimula sa isang alternatibong landas ng cultivation. Nagbago naman ang mukha ng ating bida sa pagiging tuso, at kanyang sinabi na kaya bilang isang baguhan, dapat siyang makatanggap ng ilang eksklusibong body refining techniques o mga bagay. Lumabas naman ang notification system at nagsaad ito na ang system ay na-activate ang reward na natanggap. Binabati niya ang host para sa pagkuha ng unang set ng beginner adaptation exercise courses, ang pampublikong broadcast calisthenics. Nang mabasa ito ng ating bida ay naging masama ang kanyang expression. Galit na galit niyang tinanong ang system na kung anong klaseng broadcast calisthenics ito, at masyado naman atang casual ang reward na ito. Dagdag pa niya habang umiiyak na nangako itong tulungan siyang sa pag-cultivate ng immortalidad, ngunit sa huli, hindi man lang siya nito binigyan ng 100 barya. Muling nagsaad ang system na kasama rin sa system ang isang hanay ng mga pagsasanay sa mata na maaring mawala sa isang iglap. Ninas naman ang system dahil hindi siya pinansin ng ating bida. Kaya sa galit ng system ay naglabas ito ng kuryente at pinatama sa ating bida at habang nangyayari ito ay sinabihan siya ng system na ipinagbabawal na sur-on ang sistema. Sa tindi ng ginawa ng system sa kanya ay agad naman siyang humingi ng tawad. Matapos ang matinding parusa ay muling nagsaad ang system na ang pagkumpleto ng pang-araw-araw, at mga gawain sa pag-eehersisyo ay maaaring makakuha ng kaukulang mga puntos sa ehersisyo. Gamit ang 2 puntos ng ehersisyo ay maaari mong ma-upgrade ang system at makatanggap ng mga reward. At pagkatapos ng 2 taon matapos ang awakening ng system, ay ipinagpatuloy niya ang pang-araw-araw na ehersisyo. Habang ang kanyang lingkod naman ay napapatanong na kung saan natutunan ng kanyang master ang mga galaw nito. At sa wakas pagkatapos ng araw na iyon nagsaad ang system na ginamit ng host ang exercise point sa pag-upgrade ng system at nakomplito na ang pag-upgrade. At binabati ang host para sa pagpasok sa cultivation ng kalamnan sa baguhan na yugto ng kasanayan. Na-unlock ang mga bagong exercise courses at nabuksan na din ang system store kasama din na mabuksan ang sistema ng mga misyon. Nagdiwang naman ang ating bida dahil sa wakas ay nabuksan niya na ang mga tampok. Ngunit bigla naman siyang napahinto sa kanyang pagdidiwang dahil may napansin siya sa kalangitan. Ilang sandali pa ay malinaw niya nang nakita ang mga ito. Kaya naman naging seryoso ang ating bida dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa mga ito. Bumagsak ang mga ito sa harapan ng ating bida at sa lakas nito ay nawasak ang lupa na kanilang pinagbagsakan. Gumawa din ito ng malakas na impact sa lugar at panandali ang pagyanig. Naging kalmado ang ating bida ngunit nagtataka siya kung saan galing ang mga ito dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Seryoso namang tumingin ang isa sa ating bida at kanyang sinabi na nakamit na ang kanilang layunin. Sa mansyon naman ng pamilya ng ating bida ay makikita ang pagliyab ng apoy senyales na hindi maganda ang nangyayari dito, makikita din ang paglipad ng ibon na kung saan ito ang tagapaghatid ng liham ng pamilyang Zuang. Nagpatuloy ang paglipad ng ibon na patungo sa kinalalagyan ng ating bida.
Agad naman itong napansin ng lingkod ng ating bida. Nagtataka din siya na kung bakit ito nandito ngayon. Ngunit kinabahan naman siya nang makita niya na mula sa blood flowers ang mensahe na mula sa kanilang pamilya, dahil bihirang magpadala ang blood flowers maliban kung may hindi magandang sitwasyon. Agad niya itong kinuha upang makita ang nilalaman ng mensahe. Nakasaad sa liham na si Tianjiang Nan Gongyu ay nakulong at pinatay, isa-isang inaalis ang mga kaakibat niyang puwersa, kasali ang kapas-palad na pamilya. Ang royal family ay nagpadala ng mga tao upang hulihin ang young master, kaya dapat ay magmadaling ilayo ang young master. Mabilis siyang kumilos upang puntahan ang kanyang young master. Napansin din niya ang nangyaring malakas na pagsabog. Balik sa ating bida na kung saan kalmado niyang pinagmamasdan ang mga ito. Nagtanong naman ang gwardya ng royal family na kung siya ba ang young master ng pamilyang Zhuang. Hindi naman siya sinagot ng ating bida bagkus ay ibinalik niya ang tanong nito, at kung ano ang gusto ng mga ito sa kanya. Nang makumpirma ng gwardya na ito ang kanilang hinahanap ay napangiti ito. At agad na sumugod sa ating bida habang kanyang sinasabi na sumama ito sa kanila, subalit ang ating bida ay parang tanga lang na walang pakialam. At bago pa man niya mahawakan ang ating bida ay bigla namang dumating na ang lingkod ng ating bida. Na kung saan gumawa ito ng malakas na atake sa gwardya ng royal family at sa lakas ng pinakawalang atake ng lingkod ng ating bida ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Naging seryoso naman ang gwardya sa biglaang pagdating ng lingkod. Agad din niyang inilayo ang ating bida sa mga gwardya ng maharlikang pamilya. Sinabihan din niya ang ating bida na ang kanilang pamilya sa ngayon ay nasa hindi magandang sitwasyon, nagpunta din ang mga ito para hulihin siya. Nagsaad naman ang gwardya na sinasabi ng intelligence nila na ang young master ng pamilyang Zhuang ay walang spiritual roots na masasabing isang basura. At nakatira sa isang desyerto na isla na malayo sa sibilisasyon. At ang katulong lamang ang nag-aalaga dito. Lumabas din na ito ang katulong na iyon, hindi naman nagsalita ang lingkod ng ating bida at seryoso lang itong nakatingin sa kanila. Habang ang ating bida ay seryoso lang din na pinagmamasdan ng kanyang lingkod. Nagsaad naman si Zhuang Yanjie sa ating bida na tumakas na ito ng mabilis. At pipigilan niya ang mga ito. Nagmungkahi naman ang gwardya na sila ang maharlikang itinalaga ng Hidden Dragon Guards, kaya paano naglakas loob ang isang katulong na magsalita ng mayabang. Sa kanyang galit ay agad siyang nagpakawala ng kanyang atake habang kanyang sinasabihan ng katulong na wala itong pakundangan. Sa bilis ng atake ay hindi naman agad nakagawa ng aksyon si Zhuang Yanjie kaya naman madali na lang siyang nahuli. Habang ang ating bida naman na nakita ito ay nagulat sa nangyari. Ginamit naman ng gwardya ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay ghost twist. Napasukan naman ng dugo si Zhuang Yanjie dahil sa tindi ng pinsala. Napasigaw naman ang ating bida habang tinatawag niya ang pangalan ng kanyang lingkod na si Zhuang Yanjie. Bumagsak naman ng malakas si Zhuang Yanjie sa harapan ng ating bida na may matinding pinsala. Samantala naging malamig naman ang mukha ng ating bida nang makita niya si Zhuang Yanjie na may matinding pinsala. Habang nahihirapan naman si Zhuang Yanjie ay inutusan niya ang kanyang young master na tumakas na ito at wag na siyang alalahanin pa. Ngunit ang ating bida naman ay hindi tumugon sa kanyang utos at makikitang naging seryoso na ito. Nagkaroon ng kakaibang hangin sa lugar dahil sa pagpiga ng ating bida sa kanyang mga kamao. Hinarap din niya ng bahagya ang mga gwardya at sinabihan na kung sino man ang nanakit kay Zhuang Yanjie, ay hinding-hindi niya mapapatawad habang baka sa kanyang mukha ang pagiging seryoso nito. Ngunit sinabihan naman siya ni Zhuang Yanjie na kung ano ang pinaplano ng kanyang young master, umalis na ito at wag gumawa ng kalokohan. Napatawa naman ang mga gwardya sa pinaggagawa ng ating bida dahil alam nila na wala naman itong kwenta. Dagdag pa niya habang hindi pa din maubos ang tawa, na isang taong walang spiritual roots na isang basura na hindi din kasing husay ng isang ordinaryong tao ay gusto siyang pigilan. Mabilis niyang inatake ang ating bida habang kanyang sinasabi na dapat may hangganan ang katangahan. Nagsaad naman ang isa na tumigil na ito sa paglalaro. Dahil ang hakbang na ito ay gagawin siyang tinadtad na karne. Ngunit nang sandali namang makalapit ang atake ng mayabang na gwardya ay walang kahirap-hirap lang itong tinaboy ng ating bida na parang bola. Sag-ulat naman ng gwardya ay lumabas ang kanyang sipon. Nagsaad din siya na kung paano iyon naging posible dahil isa siyang nakakatakot na Hidden Dragon Guard, ang kanyang pag-atake ay hindi inaasahan.
Ngunit natigil naman ang kanyang pagsasalita nang bigla siyang atakihin ng ating bida dahilan upang mabilis itong malagutan ng hininga. Tumilapon ang gwardya na wala ng buhay habang ang ating bida naman ay parang isang tanga na nakataas ang kamay. Inactivate din niya ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay stretching exercises. Nagkaroon naman ng bahagyang katahimikan habang pinagmamasdan ng tatlong gwardya ang kanilang kasamahan. Ngunit nakumpirma naman ng isa na patay na ang kanilang kasama. Kinabahan din siya habang pinagmamasdan ng ating bida na sa isang atake lang ay napatay ang Hidden Dragon Guard. Nagtataka din siya na kung paanong ang isang walang kwenta ay nagkaroon ng malakas na kapangyarihan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay pinayuhan niya ang kanyang mga kasama na huwag magpigil. Hindi naman nabahala ang ating bida sa atake ng tatlo dahil sa pareho lamang ito sa nauna. Nagsaad din ang ating bida na oras na para sa radio calisthenics. Ang tatlong atake ng gwardya ay walang kahirap-hirap lang na iniwasan ng ating bida gamit ang kanyang body rotation exercise. Nagulat naman si Zhuang Yanjia dahil ito ang sikat na radio calisthenics na binanggit ng kanyang young master. Hindi din siya nagkaroon ng pagkakataon noon na balaan ang kanyang young master sa kakaibang paraan ng pagsasanay nito. At lumalabas na sobrang makapangyarihan pala ito. Ibinalik ang eksena sa ating bida na kung saan tinamaan ng ating bida ang dalawa sa kakaibang paraan ng ating bida. Bumagsak din ang dalawa dahil sa mabilis itong binawian ng buhay, habang ang isang gwardya naman ay kinakabahan na. Binalaan din niya ang ating bida habang natatakot na huwag itong lumapit sa kanya. Dahil kung hindi ay itatapon niya ito. Ngunit ang ating bida na may pambihirang bilis ay agad na nakarating sa kanyang harapan na kanyang ikinagulat. Ginamitan din ito ng ating bida ng kanyang teknik na kung tawagin ay leg kick ang exercise. Sa tindi ng tama ng gwardya ay halos mawala ang mata nito, at nabitawan din niya ang kanyang hawak na special jade sleeve. At nang makita naman ito ni Zhuang Yanjia ay agad niya itong nakilala. Nabasag naman ito ng sandaling bumagsak sa lupa. At kasabay naman nito ang paglabas ng isang void space sa harapan ng ating bida. Binalaan naman ni Zhuang Yanjia ang kanyang young master na isa itong special jade sleeve. At naglalaman ito ng special teleportation array. Agad niyang pinaalis ang ating bida dahil sa lubha itong delikado dahil hindi nila alam ang demonyong lalabas dito. Dagdag pa ni Zhuang Yanjia na ang isang malakas na nilalang ay malapit ng lumabas. Kinabahan naman ang ating bida nang makita niya ang paglabas ng isang kamay. At nang tuluyan na itong nakalabas ay makikitang hindi basta-basta ang nilalang na nasa harapan ng ating bida dahil isa ito sa mga general ng maharlikang pamilya. Nanatiling tahimik ang ating bida habang pinagmamasdan niya ang nilalang. Alam din niya na malakas ito base sa pangangatawan nito at enerhiya sa katawan. Habang natatakot si Zhuang Yanjia ay kanyang sinabi na ang nilalang na ito ay isa sa 12 celestial general ng royal family, kilala bilang ang pulang buhok na demonyong si Liao, isang kakilakilabot na nilalang sa langit. Nagtanong din siya na kung bakit nandito ang isang makapangyarihan na nilalang. Napalingon naman ang Celestial General sa ating bida, at kanyang tinanong na kung ito ba ang walang kwentang young master na binanggit sa intelligence report. Sa katunayan, walang bakas ng espiritual na enerhiya na naramdaman mula sa kanya. Tinignan din niya ang mga gwardya ng royal family na wala ng mga buhay. Kaya nagsaad siya na ang Hidden Dragon Guards na pinadala ay lahat namatay. Tinanong din niya si Zhuang Yanjia na kung ito ba ang gumawa nito. Naisipin na ang isang simpleng kasambahay ay makakamit ang ganoong antas, tunay na hindi inaasahan. Ang mamatay sa ilalim ng kanyang mga kamay ay ang kaluwalhatian ng iyong buhay. Nainas naman si Zhuang Yanjia dahil sa kanyang sitwasyon ay wala na siyang pag-asa na protektahan ang kanyang young master. Agad na nagpakawala ng malakas na atake ang Celestial General patungo kay Zhuang Yanjia. Wala namang magawa si Zhuang Yanjia dahil sa bilis ng atake ay hindi niya na ito maiiwasan. Sa kabutihang palad ay agad na hinarang ng ating bida ang kanyang katawan dahil alam niyang mamamatay si Zhuang Yanjia sa malakas na atake. Nabigla naman ang dalawa sa kanilang nakita at hindi nila ito inaasahan na gagawin ng ating bida. Sa lakas ng atake ay nagkaroon lang ito ng malakas na ingay ng sandaling tumama ito sa ulo ng ating bida. Ngunit gayunpaman dahil sa labis na puwersa nito ay tumilapon ng malayo ang ating bida. Labis naman ang pag-aalala ni Zhuang Yanjia sa ginawa ng kanyang young master.
Ang ating bida naman na imbes na mamatay ay nawalan lamang ito ng malay dahil sa kunat ng kanyang ulo. Namangha ang Celestial General dahil kahit ang ordinaryong cultivator ay magiging ambon ng dugo mula sa kanyang pag-atake, ngunit nagawa itong makayanan ng isang walang kwenta, ang malala pa ay nawalan lang ito ng malay. Ngunit hinala niya na maaaring ito ay nagdadala ng isang high-grade protection treasures. Ngunit hindi na ito mahalaga sa ngayon, matapos niyang magsalita ay dahan-dahan na siyang naglakad patungo sa dalawa. Inilabas din niya ang kanyang aura na masasabing isa talaga itong demonyo. Sa loob-loob din ni Zhuang Yanjia habang pinagmamasdan ang Celestial General na masyadong malakas ang pressure mula sa Celestial Being. At ang aura lang nito ay halos hindi na siya makahinga. Ngunit bago pa man makagawa muli ng atake ang Celestial General ay may isang atake naman na tumama malapit sa kanya. Hindi pa natatapos ang atake dahil pinaulanan siya nito sa kanyang kinatatayuan kaya naman agad siyang napaatras. Lumayo din siya ng bahagya dahil sa alam niyang malakas ang taong ito. Natuwa naman si Zhuang Yanjia nang makita niya ang teknik na ito dahil alam niyang mula ito sa kanilang Elder Master. Nagtanong naman ang Celestial General na kung bakit nandito din ang taong ito. Ang nilalang na ito ay si Elder Zhuang, ang pinuno ng pamilya Zhuang, na si Zhuang Ji. Seryoso din niyang tinignan ang Celestial General dahil sa hindi niya inaasahan na nandito ang demonyong ito. Nagsaad ang Celestial General na hindi ba dapat pinuprotektahan mo ang patriarch ng iyong pamilya? Kaya bakit siya napunta dito? Sinabihan naman siya ni Elder Zhuang Ji na sa utos ng kanilang patriarka. At para masiguro ang kaligtasan ng Young Master, agad din niyang sinabihan si Zhuang Yanjia na magmadaling tumakas na ang mga ito. At pipigilan niya ang Celestial General. Magsasalita pa sana si Zhuang Yanjia, ngunit dahil sa wala na silang oras ay hindi niya na ito ginawa. Agad niyang binuhat ang ating bida at ginamit ang kanyang natitirang lakas at enerhiya sa katawan upang makalayo sa lugar na ito. Nagsaad naman ang Celestial General na kung sa tingin ba nito ay mapipigilan siya ni Zhuang Ji. Mabilis siyang sumugod gamit ang kanyang lakas at mabigat na atake na nagawa namang mapigilan ni Elder Zhuang Ji. Nagsaad din siya na bilang high-rank na figure ng Elder Zhuang, sa mundong ito ng cultivation kung saan iginagalang ang malalakas, sa tingin mo ba mapoprotektahan mo ang napakalaking yaman na ito gamit lang iyon? Matapos ang kanyang pagsasalita ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at base sa aura nito ay nagmula ito kay Elder Zhuang Ji. Inilipat ang eksena na kung saan patuloy na tumatakbo si Zhuang Yanjia. Nasabi din niya na natatakot siya na kahit ang master ay hindi kakayanin ang nilalang na iyon. Sinabihan din niya ang ating bida na ang kinabukasan ng pamilyang Zhuang, marahil ay umaasa ito sa iyong master. Habang ang ating bida naman ay makikitang wala pa din itong malay. Napanaginipan naman ng ating bida ang nakaraan niyang buhay na kung saan nangyayari ang sakuna sa dati niyang buhay, na kung saan mabilis siyang tumatakbo. Subalit dahil sa hina ng kanyang katawan ay nakaramdam siya ng sobrang pagod at masakit na pakiramdam ng kanyang mga kalamnan. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay nada pa siya habang nagsisibagsakan ang mga tipak ng bato. Sa mga punto ding ito ay nabali ang kanyang binti na kanyang ikinabahala. Habang palubog ang kanyang kinalalagyan ay paulit-ulit naman siyang tinatawag ng kanyang mga magulang. Habang nangyayari ang delikadong sitwasyon ay pilit na inaabot ng ating bida ang kanyang kamay. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang gumuho ang building. At ang mga tipak ng bato ay pabagsak na sa kanya, napansin din niya ito na kanyang sobrang ikinatakot. Ngunit hindi naman pumayag ang mga magulang ng ating bida na mangyari ito sa kanilang anak, kaya bilang magulang ay tungkulin nilang protektahan ang kanilang anak. Ngunit ang mga sandali namang ito ay nag-aagaw buhay na ang kanyang mga magulang. Nagsaad din ang kanyang ina na huwag itong matakot dahil sa nasa tabi niya sila. Sinabihan naman ng ating bida ang kanyang mga magulang na huwag na siyang alalahanin pa kailanman, dahil ayaw din niyang maging pasanin habang buhay. Paulit-ulit niya itong sinasabi habang umiiyak. Bigla naman siyang nagising habang sumisigaw sa isang silid. Napalingon naman si Zhuang Yanjia nang magising na ang kanyang young master. Kaya naman agad niya itong nilapitan habang nagpapasalamat dahil nagising na ang kanyang young master. Nagtataka naman ang ating bida na kung bakit buhay pa din siya hanggang ngayon dahil ang alam niya ay kalaban nila ang malakas na nilalang. Sinabihan naman siya ni Zhuang Yanjia na ang Grand Elder ay nakarating sa tamang oras at niligtas sila.
Ngunit pasigaw naman na tinanong ng ating bida na kung paano naman ang pamilyang Zuang. O ang kanyang pamilya. Malamig na inihayag ni Zuang Yanjia na maliban sa mga miyembrong nagkalat at nagtakbuhan, lahat ng iba ay namatay, ang pinuno ng angkan at ang iba ay nawalan ng proteksyon at ang Grand Elder, sa kasamaang palad ay naaresto. Nabigla naman ang ating bida ng kanya itong marinig. Kaya naman muling bumalik ang malamig na ekspresyon ng ating bida. Nagsaad din siya na nagmadali kasi ang tiyuhin para iligtas siya, kaya hindi kinaya ng kanyang ama ang mga bagay-bagay hanggang siya ay mamatay. Hindi naman nagsalita si Zuang Yanjia dahil sa alam niya ang nararamdaman ngayon ng kanyang young master. Sa galit naman ng ating bida ay hinampos niya ang pader ng silid. Sa lakas naman nito ay nasira ang pader ng silid, at nang makita naman ito ni Zuang Yanjia ay nagulat siya ngunit hindi niya ito ipinahalata sa ating bida. Muling nagsaad ang ating bida na sa nakaraan man o kasalukuyan, palagi siyang pabigat sa kanyang mga magulang na umaasa sa kanilang proteksyon. Dagdag pa niya na kung hindi ba niya kayang gawin ang isang bagay para sa kanila. Sinabihan naman siya ni Zuang Yanjia na hindi iyon. Dahil ang kinabukasan ng pamilyang Zuang ay maaaring nakasalalay sa iyo upang iligtas ito. Nagulat naman ang ating bida ng kanya itong marinig. Sinabihan siya ni Zuang Yanjia na sa pamamagitan ng pagsali sa Zuanchen Grand Event at pagkapanalo ng titulo ng Dao, iligtas mo ang pamilyang Zuang. Ang Zuanchen Grand Event ay isang kompetisyon na ginaganap tuwing 40 taon sa mortal na kaharian, na may layuning piliin ang nangungunang talento ang Zuanchen Daoist. Sa buong henerasyon, ang Daoist ay palaging nagtatamasa ng walang kapantay na mga mapagkukunan at pribilehiyo sa cultivation. Tinutupad ng royal family ang isa sa kanilang mga kahilingan, at nagkaroon pa nga ng president para sa pagpapatawad sa lahat ng krimen para sa Zuanchen Daoist. Excited din na sinabi ni Zuang Yanjia sa ating bida na marahil mayroon kang posibilidad na iyon young master. Kahit na wala kang spiritual roots, at hindi mo kayang mag-cultivate, ngunit tila may isa pang mahiwagang kapangyarihan sa loob mo. Dagdag pa niya na kung matuklasan mo ito ng maayos, ay talagang may pag-asa pa. Nabuhayan naman ang ating bida at kanyang sinabi na mahusay kung ganon. Simulan ang pagsasanay ng masigasig mula ngayon. Gamitin ang oras na ginugugol mo sa pagbabasa ng mga libro para sa pagsasanay. Ngunit malungkot naman na sinabi ni Zuang Yanjia na pero nag-issue ng warrant ang royal family para sa iyo, kaya baka mapagod sila sa pagtakas, marahil ay umalis sa kanlurang teritoryo, at ang kasalukuyang teritoryo ay magiging mas mahusay. Balik sa kasalukuyan na kung saan lumabas ang 3 notification system na nagsasabing na kumpleto ang mandatoryong misyon kaya makakatanggap ang ating bida na 100 training points. Napabuntong hininga naman ang ating bida at kanyang sinabi na sa wakas ay ligtas siya sa kabila ng krisis. Napangiti din siya ng hindi moari at kanyang sinabi na ngayon, kailangan niya lang na tahimik na bumuo sa loob ng inner sect, sa ganitong paraan walang makakapansin sa kanya sa kakulangan ng espiritual na talento. Muli namang nagsaad ang elder na gaya ng dati, ang mga bagong dating na inner sect ay kailangang sumailalim sa pagsubok ng espiritual na kapangyarihan. Nang marinig naman ito ng ating bida ay napamura na lamang siya dahil dito. Nasabi pa nga niya na kung sinusubukan ba nilang ilantad siya ng tuluyan. O baka lumipat na lamang siya ng ibang sekta, dahil mukhang hindi bagay sa kanya ang Yulin Immortal Sect. Ngunit muli siyang nabigla ng dahan-dahan na lumitaw ang kanyang system. Kaya naman nagsaad na lamang siya na huwag naman sanang muli. Subalit gaya ng nauna ay mandatoryong misyong muli ang pagsubok ng espiritual na kapangyarihan. Kaya naman muling nagalit ang ating bida sa kanyang system at sinabihan niya ito na sinasadya mo ba ito? Nasa kanyang alam tinutulungan ng ibang mga system ang kanilang mga host mula sa problema ngunit ikaw pinipilit mo na gawin ito. Naglabas naman ng kuryente ang kanyang system at pinadaloy ito sa kanyang katawan at sa sobrang sakit nito ay napaiyak na lamang ang ating bida. Kaya naman habang naglalakad ang ating bida ay nasusunog ito. Nakaamoy naman ang mga disciples na mukhang may nasusunog. Ilang sandali pa ay nakarating na ang lahat ng mga disciples sa testing stone. Na kung saan sinabi ng elder na pangalanan ng mga nakarehistrong bagong dating, sumulong para sa pagsubok kapag tinawag ang iyong pangalan. At ipasok lamang ang iyong espiritual na kapangyarihan sa pagsubok na bato. At maaari nitong tuklasin hindi lamang ang iyong realm sa iyong spiritual roots grade.
Inumpisahan na tawagin ng elder ang unang susubok na nagngangalang Shenchong. Agad naman na naglakad patungo sa pagsubok na bato si Shenchong habang bakas sa kanyang mukha ang malaking kumpiyansa. Agad niyang inilapat ang kanyang kamay sa pagsubok na bato, at naglagay ng kanyang enerhiya at sa isang iglap ay lumabas ang resulta. Inihayag ng elder na si Shenchong ay nasa 8th layer ng Qi Refining Realm, na may medium-grade spiritual roots. Nagpapatuloy ang kaganapan sa pagsubok na bato at isa-isang nalaman ng elder ang mga antas ng disciples maliban sa ating bida na hindi pa natatawag. Samantala sa hindi kalayuan ay pinapanood sila ng mga nilalang. Ipinakilala sa atin na ang nasa gitna ay ang househead na si Nangang Huang at ang nasa unahan naman ay si Elder Plum at ang huli ay si Elder Slim. Nagsaad si Elder Slim na ang grupong ito ng mga bagong dating ay puno ng potensyal at lakas. At ang kinabukasan ng Yulin Immortal Sect ay mukhang mula sa pagsisimula. Balik naman tayo sa pagsubok na bato na kung saan tinawag ang pangalang Jiang Mo. Agad naman na lumapit ito na isang matanda kaya naman nang makita siya ng elder ay bahagyang nasira ang araw nito. Nagsaad din si Jiang Mo na pagkatapos ng 60 taon ng muling pagsusuri, nakapasok na rin siya sa inner sect. Ngunit hindi naman natuwa ang elder dahil sa sinira nito ang kanyang araw kaya naman inutusan niya ang alagad na ilayo ito dahil sa lampas na siya sa edad. Agad naman na inilayo siya ng mga alagad at kahit anong pagsigaw niya ay hindi siya pinapakinggan ng mga alagad. Nasabi na lang ni Elder Slim nang makita niya ang pangyayari na syempre, hindi maaaring hindi magkakaroon ng ilang masamang mansana sa bangkos. Muli nagsimula ang elder, at tinawag niya ang pangalang Zhuang Shisan. Agad naman na naglakad ang ating bida patungo sa pagsubok na bato. Nasa loob-loob pa nga niya na sa wakas ay oras niya na. Ngunit habang naglalakad siya ay kinakabahan siya sa maaring mangyari. Nagsaad si Elder Plum na sinasabi nila na siya ang Dark Horse na nanalo ng 12 sunod-sunod na laban sa arena ng Outer Sect, na tinalikuran ang lahat ng kanyang mga kalaban sa isang suntok. Nagulat naman si Elder Slim at kanyang sinabi na kung totoo ba ang isang suntok. O baka naman ay gumamit siya ng mga taktika. Samantala nakiusap naman ang ating bida sa elder na kung maari ba siyang gumawa saglit ng warm-up exercises. Agad naman na pumayag ang elder sa kanyang kahilingan. Pagkatapos ay agad na hinanda ng ating bida ang kanyang sarili. Agad na nagsimula ang kanyang warm-up exercises habang naglalakad patungo sa pagsubok na bato na parang tanga sa mga mata ng disciples. Halos minus ang mga disciples sa ginagawa ng ating bida. Nang makita naman ito ni Elder Slim ay kanyang nasabi na kung ano ang ginagawa niya, at kung anong klaseng kakaibang exercises iyon. Habang ang dalawa naman ay natahimik na lang sa kanilang nakikita. Ngunit ang ating bida naman na nag-iisip na kung ano ang kanyang gagawin, nasabi pa nga niya dahil nagsagawa ng inspection ang royal family kaya kung mabubunyag siya ngayon siguradong huhulihin nila siya. Dagdag pa niya na kung mayroon bang anumang paraan upang tanggayin ang kanyang paraan sa pamamagitan nito. Patuloy na nag-isip ang ating bida hanggang sa nakalipas na ang 10 minuto. Kaya naman ang elder ay nagalit na sa kanya na mahigit 10 minuto na ang nakalipas. At hindi ka pa din handa para sa pagsubok. Nagsaad din ang elder na kung gusto ba ng ating bida na mapalaya sa inner sect. Nang marinig naman ito ng ating bida ay kanyang sinabi na handa na siya. Agad na siyang lumapit sa pagsubok na bato habang kinakabahan. Nasa isip-isip pa nga niya na kailangan niya itong subukan. Ang hangin ay puno ng espiritual na enerhiya, marahil sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng kanyang mga kamao, ito sa pagsubok na bato at mag-trigger ng isang reaksyon. Ngunit upang hilahin ang ideyang ito, maaari lamang niyang umasa sa pamamaraang iyon, at paulit-ulit siyang nagsanay noong panahon niya sa Outer Sect. Ang introductory proficiency ay isa sa pinakamakapangyarihang galaw niya. Samantala natuwa naman si Elder Plum nang makita niya na naghahanda na ang ating bida. Matapos ang matagal na paghahanda ng ating bida ay kanya na itong pinakawalan. Nasa loob-loob pa nga niya na sana ay magpakita ang himala. Ngunit ang kanyang hinahanap na himala ay nasa kanyang kamay niya na kung saan dahil sa lakas ng kanyang suntok ay nawasak niya ang pagsubok na bato. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida.
Ipinaliwanag ng system ang teknik na ginamit ng ating bida na ito ang unang hakbang na na-unlock sa panahon ng kasanayan sa nagsisimula, at isa rin ito sa mga pinakapraktikal na galaw. Ang mga pangunahing punto ng lunge dumbbell push exercise ay ang mga sumusunod: tumayo ng matatag gamit ang iyong mga paa sa isang bow stance, sa kaliwang kamao sa iyong baywang. Gamitin ang iyong baywang para sa kapangyarihan, na ang itaas na braso ay nagtutulak sa bisig. Hawakan ang dumbbell gamit ang iyong kanang kamay at itulak ito pasulong. Balik sa eksena na kung saan sinabi ng ating bida na pagkatapos ng paulit-ulit na pagsasanay, nagtataglay ito ng malakas na puwersa ng pagsabog. At ito ang naging resulta din ng ating bida na kung saan nawasak niya ang pinakamahalagang bagay sa sektang ito. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang kalangitan. At nagpakawala ito ng isang malakas na atake na para bang hindi ito sang-ayon sa ginawa ng ating bida. Na kahit ang tatlo ay hindi agad nakapagsalita sa nangyari. Maya-maya pa ay nasira ang mukha ni Elder Plum nang maproseso niya ang nangyari. Na kahit si Elder Slim ay halos malaglag ang panga dahil sa pagkasira ng mahalagang bagay sa kanilang sekta. Makalipas pa ang ilang sandali ay pinatawag ang ating bida sa bulwagan na kung saan galit na galit si Elder Slim. Nasabi pa nga niya na babalatan niya ng buhay ang ating bida. Pilit naman siyang pinapakalma ng Elder. Dagdag pa ni Elder Slim na ang Spirit Stone ay itinatag ng kanilang unang ninuno, at ito ay nakatayo sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, ito ay talagang nabasag ng maliit na batang ito. Wala namang masabi ang ating bida habang pinagmamasdan niya si Elder Slim na galit na galit. Lalo pang nagalit si Elder Slim at kanyang sinabihan ang ating bida na hindi niya ito bibitawan ng madali kahit mamatay kang humihingi ng tawad. Bubugbugin kita at pagkatapos ay pahihirapan kita sa pagan sa loob ng daang taon. Pinagpawisan naman ang ating bida ng kanya itong marinig. Kaya naman nagsaad siya na sinunod niya lang ang utos at sinuntok ito ng buong lakas. Nagkunwari din siyang mangmang na posible bang expired na ang Spirit Stone. Tutal ito ay itinatag ng unang ninuno, na parang matagal na ang nakalipas. O baka may sira ang Spirit Stone. O ang unang ninuno ay masyadong pabaya at nakakita ng isang may sira na Spirit Stone. Lalo namang sumabog sa galit si Elder Slim dahil sa mga walang kabuluhang mga sinasabi ng ating bida. Dagdag pa niya na ang lakas din ng loob nito na makipagtalo sa kanya. Napatigil naman sila nang biglang sumigaw ang househead na manahimik ang lahat. Iminungkahi niya na ang Spirit Stone ay hindi nababasag sa loob ng libong henerasyon. At ngayon, nabasag ito ng isang suntok niya, kaya nagpapakita lamang ito ng kanyang pambihirang lakas at talento. At kung sasanayin natin siyang mabuti, ang kanyang halaga ay maaaring higit pa kaysa sa Spirit Stone. Sinang-ayunan naman ito ng isang elder na tama, at isipin na lang ni Elder Slim ang kasalukuyang sitwasyon ng sekta nila. Napatahimik naman si Elder Slim dahil tama din naman ang sinabi ng isang elder. Muling nagsaad ang househead na ngunit ang Spirit Stone ay itinatag bilang sagradong bagay ng unang ninuno, ngunit kailangan pa rin ang parusa. Kaya sa pagkakataong ito ay hahatulan niya ito ng isang buwang pagkakakulong sa sidekick. Makalipas ang ilang sandali ay dinala na ang ating bida sa sidekick. Na kung saan tahimik itong nakatayo na sinusuri ang kanyang kinalalagyan. Napansin niya na masagana ang lugar, maraming mga hayop at walang tao maliban sa kanya. Napasigaw ang ating bida dahil sa tuwa na para bang nagustuhan niya pa ang kinalalagyan niya sa ngayon. Nasabi pa nga niya na isa itong mapanglo na lugar, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkakalantad. Kaya makakapagsanay siya ng mapayapa, at agad niyang inilabas ang kanyang system upang makita ang kasalukuyang puntos niya. Ipinakita ng system ang mga kailangan niyang punan upang ma-upgrade ang kanyang system. Nasa pamamagitan lamang ng pag-upgrade ng system maaari siyang makapasok sa susunod na yugto ng pagsasanay, at sa kasalukuyan, ang kanyang mga halaga ay malayo pa sa sapat. Ngunit naisip ng ating bida na dadahan-dahanin niya ito at sisimulan sa pamamagitan ng pag-unlock sa natitirang mga galaw gamit ang mga training point. Agad niyang sinimulan ang kanyang ehersisyo ng sobrang bilis gamit ang bagay na ginawa niya na parang nasa gym lamang ang ating bida. Nagsaad din siya na dahil kulang ang training points niya, hindi siya maaaring makipagpalitan sa mga espesyal na kagamitan. Kaya ang magagawa lang niya sa ngayon ay ang gumawa ng kung anong meron siya sa ngayon.
Habang abala naman ang ating bida ay dahan-dahan naman na lumalapit ang malaking ahas. At nang makalapit siya sa ating bida ay bigla niyang ibinuka ang kanyang bunganga, na agad naman siyang napansin ng ating bida. Mabilis na inatake ito ng ating bida gamit ang kanyang teknik, na kung tawagin niya ay flat bench press. Nawalan naman ng malay ang malaking ahas dahil sa lakas ng suntok ng ating bida, at sinabihan din niya ito na napakabait naman nito na dalhan siya ng mga materyales na kailangan niya sa kanyang pagsasanay. Muling nagpatuloy ang ehersisyo ng ating bida, subalit ibang materyales na ang gamit niya sa ngayon. Na walang iba kung hindi ang ahas na kanyang sinuntok kanina. Hindi naman makapaniwala ang ahas sa nangyari sa kanya dahil sa ginawa siyang lat pull down machine ng ating bida. Naalala naman ng ating bida na hindi na malayo ang engranding pagpupulong sa Xuanzhen sect. Kaya kailangan niyang magsanay ng mabuti bago dumating ang araw na iyon. Sa kabilang banda, sa ilalim ng malawak na kalangitan, isang mundo ang nanginginig sa malapit ng maganap na laban. Nagsaad ang isang kulay asul na phoenix na ang kanyang tuka ay isang sandata na walang kapantay sa mundo, na may haba na 3.7 pulgada at may netong timbang na 7.23 ounces. Hindi naman nagpatalo ang kulay pink na phoenix kaya nagsaad siya na ang kanyang tuka ay maaaring maputol ang balahibo o buhok, na may haba na 3.3 pulgada at may netong timbang na 6.4 ounces. Muling nagsaad ang kulay asul na phoenix na sa mga laban nila ngayon, ikaw o ako ay hindi magpapakita ng awa. Sinang-ayunan naman ng kulay pink na phoenix ang gusto nito. Kasabay din nito ang kanyang pagsigaw na simulan na nila. Subalit sa kasamaang palad ay may biglang humawak sa kanyang leeg na kanyang ikinagulat. At ang humawak sa kanilang leeg ay walang iba kung hindi ang ating bida. Kanya ding sinabi na hindi na problema ang tanghalian sa ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay malapit ng maluto ng ating bida ang kanyang tanghalian. Kanya ding nasabi habang natatakam na bukod sa pisikal na ehersisyo, ang mataas na kalidad na protina ay mahalaga din para sa pag-unlad ng kalamnan. Samantala sa kalangitan ay nagkakaroon ito ng reaksyon dahil sa nalalapit na thunder tribulation. Nagpapatuloy ang kaganapan at kung titignan ay isa itong sinyales na may nalalapit na pag-breakthrough. Nang makita naman ito ng ating bida ay kanyang nasabi na kung paanong biglang nagbago ang panahon. Nagpatuloy ang kaganapan sa kalangitan na kung saan kitang-kita din ito ng lahat ng tao sa sekta ang nalalapit na tribulation. Kaya naman ang mga disciples sa sekta ay nagtataka na kung anong nangyayaring. Ramdam din nila ang malakas na pagyanig dahil sa malapit lang ito sa kanilang. Kaya naman ang mga elder at househead ay naglabasan dahil sa nangyayari. Nagsaad din si Elder Slim na ito ang kahangahangang aura na nabuo sa pamamagitan ng breaking through na may kulog na kapigatian, nagmumula ito sa direksyon ng sidekick. Ibig bang sabihin nito ay may isang tao ang nalalapit ng mag-breakthrough sa realm doon? Nagmungkahi naman si Elder Plum na naaalala niya na ang engranding elder ay kasalukuyang nasa seclusion. Kaya maaaring ang pick na iyon ang pinili niya. Nabahala naman ang househead at kanyang sinabi na hindi ito maganda, dahil ang tribulation ng Grand Elder nila ay maaring mawasak ang buong bundok. At kahit si Zuang ay nandoon din sa lugar na iyon, kung ang thunder tribulation na ito ay tumama, siya ay madudurog at ang mga abo ay makakalat sa pamamagitan ng nakakalat na kapangyarihan ng kulog. Kaya magmadali at kumuha ng mga mahiwagang kasangkapan at isang lightning-proof umbrella, upang iligtas ito. Nasa isip-isip din niya na kagustuhan din niya na bigyan ito ng pagkakataon sa lugar na iyon, pero hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng Grand Elder's Tribulation. Balik sa ating bida na nakikita ang kalangitan na malapit ng magsagawa ng atake. At kanyang nasabi na talagang isa itong kulog, at malinaw na isa itong sinyalas ng pag-ulan. Pero ang kanyang manok ay hindi pa ganap na inihaw. Dagdag pa niya na kung hindi ba pwedeng umulan sa ibang oras. Ngunit iniisip niya na kung ang suntok ay makakapagpakalat ng ulap. Subalit para malaman niya ito ay agad na siyang naghanda at ginamit ang kanyang teknik na kung tawagin ay dumbbell lightning technique. Malakas din niya itong isinigaw at piniga ng malakas ang kanyang kamao. Ngunit natigil naman siya nang biglang lumabas ang notification system. At nakasaad dito na ang breaking through thunder ay maaaring palakasin ang pisikal na katawan, itaguyod ang pag-unlad ng kalamnan, at dagdagan ang pisikal na katatagan. Nang makita naman ito ng ating bida ay ikinatuwa niya ito. Kaya nagsaad siya na kung totoo ba ito na madagdagan ang pisikal na katatagan.
Ngunit napapaisip siya na kung paano siya nakasisiguro na 100% na tatamaan siya ng kidlat. Sinabihan naman siya ng kanyang system na pumasok ito sa thunderclouds. Tinignan naman ng ating bida ang ulap at kanyang sinabi na ang ulap ay masyadong mataas, at tanging ang galaw lang na iyon ang gagana. Matapos niyang magsalita ay agad na siyang naghanda at sa labis na lakas nito ay umangat ang mga tipak ng bato. At malakas na tumalon habang nakapiga ang kamao na may daladalang mabigat na puwersa. At sa lakas ng kanyang pagtalon ay mabilis itong nakapasok sa thunderclouds. At sa loob nito ay makikita ang nag-iipon na kidlat sa kanyang paligid. Hinamon din niya ito na umatake sa kanya. At sa kanyang ginawa naman ay matagumpay ang ating bida dahil sa agad siyang inatake nito. Nagpatuloy ang pangyayari na imbes na sa matanda tumama ito ay parang siya pa ang nag-breakthrough sa oras na ito, ngunit isa din itong magandang pagkakataon sa Grand Elder dahil sa nakapag-breakthrough siya ng walang abala, sa kunat ng kanyang katawan ay hindi man lang siya tinabla nito. Hinamon din niya ito na magdagdag pa ng kaunting lakas, dahil kumpara sa parusa ng sistema, ito ay malayo sa sapat. Sa sinabing pangmamaliit ng ating bida ay ninas naman ang thunderclouds dito. Kaya naman mas pinalakas pa niya ang kanyang inilalabas na thunder tribulation, at nang makita naman ito ng ating bida ay kinabahan siya dahil sa kapal nito. Kaya ng sandaling tumama ito sa kanya ay tumilapon ang ating bida pabalik sa kanyang kinalalagyan. Samantala nakita naman ng tatlo ang pagsabog ng thunder tribulation sa taas. Kaya naman nagtaka ang tatlo sa pangyayaring ito. Nasabi pa nga ng househead na kung bakit hindi bumaba ang thunder tribulation. At ito ay talagang sumabog lang sa kalagitnaan ng hangin. Ngunit nagpatuloy lamang sila upang makita ito ng malapitan. Samantala makikita naman natin ang kamay ng Grand Elder. At napansin din niya na nakapag-breakthrough na siya. Ngunit ang ipinagtaka niya lamang na kung bakit hindi siya inatake ng Thunder Tribulation. Tumayo na din siya dahil sa matagal na din siyang nasa seclusion. Ngunit habang naglalakad siya ay hindi niya talaga maiwasang magtaka na kung bakit walang Thunder Tribulation na umatake sa kanya. Subalit habang siya ay naglalakad ay bigla siyang nakaamoy ng isang napakabangong amoy. Kaya naman sinundan niya ito upang makita kung ano ito. Subalit nang makarating siya sa lugar ay nakita niya ang sunog na mukha ng ating bida na may hawak na inihaw na manok. Napalingon naman ang ating bida na parang multo. Sa isip-isip naman ni Grand Elder na kung bakit sobrang itim ng batang ito. Sa paghusga sa kanyang kasuotan, dapat siya ay isang alagad ng Yulin Immortal Sect. Naalala din niya na bago siya pumasok sa seclusion, binanggit sa kanya ng Prib Adonis Xiaonangang iyon. Na kung may disciples na may di pangkaraniwang kakayahan, ay maaari silang ipadala sa kanya para sa gabay. At ngayon ito ang pangalawa. Sa isip-isip naman ng ating bida habang pinagmamasdan ang elder na ang matandang iyon ay nakatingin sa kanya. At kung hindi ba nito habol ang kanyang manok? Natawa ang Grand Elder at kanyang tinanong ang ating bida na kung bakit siya napunta sa lugar na ito. Nasa isip-isip din niya na nagkataon din, na ngayon ang kanyang realm ay nakapag-breakthrough. At para tumanggap ng gabay sa pagkakataong ito ay talagang napakaswerte mo ngayon. Sinagot naman ng malamig ng ating bida ang tanong ng Grand Elder na pinarusahan siyang makulong dito. Nagtaka naman ang Grand Elder at kanyang tinanong ang ating bida na kung ano naman ang ginawa niya. Huwag mong sabihin na nagkaroon ka ng pribadong laban sa kapwa mo disciples. Inihayag naman ng ating bida na hindi, dahil ito ay medyo mas seryoso kaysa doon. Nagtaka naman ang Grand Elder sa sinabi ng ating bida, kaya kanyang sinabi na kung nakapasok ba ang ating bida sa bawal na lugar. Ngunit muli siyang sinagot ng ating bida na mas seryoso pa ng kaunti doon. Nagulat naman na ang matanda kaya naman kanyang sinabi na kung nawasak ba nito ang napakahalagang artifact. Nahihiya namang nagsaad ang ating bida na marahil, tila malapit na ito. Natawa ang Grand Elder at kanyang sinabi na huwag sisihin ng ating bida ang kanyang sarili. Bagamat ang Yulin Immortal Sect ay maaaring hindi isang prestihiyosong sekta, ito naman ay may ilang pamana. Kaya ang pagsira sa isang artifact ay wala lang ito. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na ito ay ang Inner Sect Spirit Testing Stone. At nang marinig ito ng matanda ay biglang nawala ng kulay ang kanyang mundo. Ilang sandali pa ay halos masiraan ng bait ang Grand Elder. Kaya galit niyang sinabihan ang ating bida na ang Spirit Testing Stone
ay itinatag ng ninuno ng pundasyon, at isang sinaunang kayamanan na may mahabang kasaysayan. Kaya paanong ang isang batang cultivator ng 15 o 16 ay madudurog ang spirit testing stone? Ngunit bigla siyang naging seryoso at kanyang sinabi na hindi banggitin ang alamat na tinatakan nito ang isang ancient black phoenix. Ngayong nasira na ang selyo, hindi ba ito magdadala ng kapahamakan sa Yulin Immortal Sect sa hinaharap? Natahimik naman ang ating bida dahil sa wala siyang ideya sa mga sinabi ng matanda. Ngunit bigla namang may napagtanto ang matanda. Kaya naman sinuri niya ng kaliwat kanan ang ating bida. Nagtaka naman ang ating bida sa ginawa ng Grand Elder. Matapos niyang suriin ang ating bida ay nagsaad siya na sa katunayan, hindi ko naramdaman ang kahit isang bakas ng espiritual na enerhiya. Iba ba ito sa isang makabuluhang realm o marahil mayroon kang isang uri ng hadlang na mahiwagang kayamanan? Kinabahan naman ang ating bida dahil mukhang nalaman na ng matanda na wala siyang spiritual roots. Subalit muling nagsaad ang matanda na ngunit para lamang sa 15 o 16 na taong gulang na cultivator. Dahil upang basagin ang spirit testing stone, hindi banggitin ang banal na lupain, kahit nasa itaas na kaharian, ay kailangan peren ng ganoong core aming mga tao ang maaaring gumawa nun. Kaya tinanong niya ng seryoso muli ang ating bida na kung sigurado ba ang ating bida na nabasag niya ang spirit testing stone. Dagdag pa niya na hindi naman ata ito nagsasabi ng hindi totoo. Hindi naman nakasagot ang ating bida dahil sa bahagya siyang naguluhan sa tanong. Samantala inilabas naman na ni Grand Elder ang kanyang dibdib at kanyang sinabi na gamitin ng ating bida ang kanyang puwersa. Nagtaka naman ang ating bida habang may hindi mawaring hitsura. Muling sinabi ni Grand Elder na marinig sa iyong mga tainga, at makita sa iyong mga mata, hampasin mo ako ng buong lakas mo. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na tumatanggi siya. Dagdag pa niya na kung sinusubukan ba siyang iset up ng matanda. Nenas naman si Grand Elder kaya pasiga niyang sinabi na kung sa tingin ba daw ng ating bida na siya si Lirokong, ay madaling puntiryahin. Ngunit bigla namang lumabas ang notification system ng ating bida. At nakasaad dito na kung tinatanggap ba ng ating bida ang proposal ng Grand Elder. At ang gantimpala para sa misyon ay isang mataas na kalidad ng protina. Napangiti naman ang ating bida ng kanyang mabasa ang gantimpala. Habang ang Grand Elder naman ay kanyang sinabihan ang ating bida na huwag itong mag-alinlangan, hampasin siya nito ng buo niyang lakas. Nasa isip-isip pa nga niya habang nakangiti na dahil sa kanyang pambihirang tagumpay, ang kanyang mga diskarte sa pagtatanggol at likas na gangchi ay lubos na napabuti. Kaya, ito ay isang perpektong pagsubok. Ngunit nang sandaling pakawalan ng ating bida ang kanyang suntok ay halos lumabas ang kanyang mata dahil sa alam niyang hindi ito basta-bastang suntok. Ngunit upang hindi siya mahalata dahil sa kanyang reaksyon ay sinabihan niya ang ating bida na hindi pa niya sinabing magsimula ito. Pero ang totoo ay excited pa nga siya kanina na habang sinasabi iyon. At upang hindi siya mapinsala sa suntok ng ating bida ay agad siyang gumawa ng barrier. Kaya naman hindi siya nito napinsala ngunit ang malakas na impact ay bakas sa lupa na nagmistulang napakalakas na buhawi. Umabot din ito sa dulo ng bundok, at kung hindi nakagawa ng barrier ang Grand Elder ay siguradong kasama siya na mahuhulog sa mga tipak na bato. Sa nangyari ay makikita sa hindi kalayuan ang bakas ng ginawa ng ating bida sa mataas na bundok. Habang si Grand Elder naman ay tinignan ng bakas ng nakakatakot na lakas ng ating bida. Nasa isip-isip pa nga niya nasa isang suntok lang, at maaari itong magpakawala ng gayong napakalawak na kapangyarihan. Ibinalik din niya ang kanyang tingin sa ating bida at kanyang nasabi na ang batang ito ay hindi bababa sa mga anak ng mga prestihiyosong angkan. Dagdag pa niya habang nakangiti na napakalaking biyaya nito sa Yunlin Immortal Sect na magkaroon ng ganyang katalentado. Ngunit bahagya naman siya na patigil nang mapansin niyang nasira ang kanyang ginawang barrier. Kaya nagsaad na lamang siya na kahit ang innate gangchi ay nawasak kahit nasa yugto ito ng pagkumpleto. Kaya naging seryoso na din siya at kanyang sinabi na hindi na ito masama. Ang batang ito ay talagang isang kaaya-ayang sorpresa. Inilabas niya ang kanyang aura sa katawan habang kanyang sinasabi na halika. At magkaroon tayo ng magiliw na palitan, at hayaan siya ng ating bida na tuklasin ang kanyang lakas. Nagsaad naman ang ating bida habang pinagmamasdan niya ang Grand Elder na pagkatapos niyang makita ang gantimpala, hindi niya namamalaya na sumuntok na siya,
at lumikha lamang ito ng isang maliit na pinsala sa kanyang barrier kaya nagtataka siya na kung gaano baka makapangyarihan ang matandang ito. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang matanda ng matagal ay bahagya niyang napagtanto na ang aura ng matanda ay katulad ng pulang buhok na Celestial General nung araw na iyon. Samantala binalaan naman ni Grand Elder ang ating bida na maghanda ito at protektahan ang sarili. Matapos din niyang balaan ng ating bida ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake at namuang dalawang malaking palad na kulay ginto. Agad naman na naghanda ang ating bida nang makita niya ang atake ng Grand Elder. Ngunit sa loob-loob niya ay kanyang nasabi na sobrang napakalakas ng pakiramdam ng presyon. Ngunit sa pagkakataon namang ito ay biglang tinawag siya ng househead. Kaya naman agad niyang tinanggal ang kanyang atake at tinignan ang mga dumating. Agad naman na binati ng househead ang kanilang Grand Elder sa matagumpay nitong pag-breakthrough. Pero tinanong niya ito na kung ano ang ginagawa nito. Dahil base sa tindig nito, siguro naman ay wala itong balak makipag-spar ulit sa mga disipulo, hindi ba? Nang marinig naman ni Grand Elder ang sinabi ng househead ay bahagya siyang nahiya. Kaya naman agad niyang inayas ang kanyang sarili at kanyang sinabi na tiyak na hindi. Dahil paano namang maaaring gumawa ng aksyon ang isang tao sa kanyang katayuan laban sa isang disipulo. Nagsaad din siya na pinatutunayan niya lamang ang paggabay. Dagdag pa niya habang namumula ang mukha na alam ng lahat na siya ay isang taong nagpapahalaga sa mga hangganan at kumikilos ng may pagpipigil. Ngunit sa loob-loob naman ng househead ng kanyang marinig ang mungkahi ng Grand Elder, ay kanyang nasabi na ito ay tiyak dahil wala kang pagpipigil, madalas mong sinisiyasat ang mga kakayahan ng mga disciple at nakikipagsapalaran sa kanila, na nagiging sanhi ng mga pinsala, kaya naman, sa panahon ng iyong pagsasara ng pinto, lalo siyang naging maingat sa pagpapadala ng disciple sa iyong pintuan. Matapos naman ang mahabang pag-iisip ng househead, ay nagmungkahi ang Grand Elder na nakikita niya na ang batang ito ay may pambihirang potensyal. Kaya baka pwede na nating tapusin ng maaga ang kanyang pagkakulong at ipadala siya sa inner sect. Makalipas ang araw na iyon. Sa wakas, salamat sa intervention ng Grand Elder, natapos ang pagkakulong ni Zuang sa 13 ng mas maaga sa schedule. At opisyal na pumapasok sa inner sect na kung saan ipinakita din sa atin ang sirang silid imbakan. Kasama ni Elder Plum ang ating bida na pinagmamasdan ang silid ng imbakan. Habang nadidismaya ang ating bida ay tinanong niya si Elder Plum na kung ito na ba ang inner sect. Sinagot naman siya ni Elder Plum na hindi, dahil bago pumasok sa inner sect, ang mga bagong mag-aaral ay dapat italaga ng tirahan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga bagong mag-aaral ay lumampas sa inaasahan. Isa pa, huli kang pumasok ng 1 buwan. At ang inner sect ay itinalaga na ng tuluyan, kaya, kailangan mong ayusin na manatili ka pansamantala sa silid ng imbakan sa likod ng bundok. Bago din siya mawala sa paningin ng ating bida ay muli siyang nagsaad na maglinis ang ating bida. At tandaan na pumunta sa Spirit Hall bukas para matanggap ang kanyang identity token. Habang ang ating bida naman ay bakas ang pagkadismaya ng lugar. Nasabi pa nga niya habang sinusuri ito na itong malayong lokasyon, na may tanawin ng mga bundok at nakaharap sa lawa. Ay hindi ba ito ang perpektong tagwan habang bakas sa kanyang mukha ang labis na tuwa, at lumalabas na muling pag-arte lang pala ang ekspresyon na ipinakita niya kay Elder Plum. Dagdag pa niya habang masayang nilalanghap ang sariwang hangin na ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga oras ng paglilibang sa desyerto na isla. Agad din niyang hinubad ang kanyang damit habang kanyang sinasabi na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa kalikasan sa pinakatwirang paraan na posible. Dahil ang tamang pagpapahinga ay isa ring mahalagang bahagi ng cultivation ng kalamnan. Pagkatapos ay agad na siyang tumalon na may posturang iwan. Sa lakas din ng pagbagsak niya ay tumilansak ang tubig. At mabilis na lumangoy sa ibabaw ng tubig nang walang saplot. Sa sobrang bilis din niya ay nagmistulang ahas siya na naligo sa lawa. Kaya kahit ang mga isda ay nagugulat sa bilis ng paglangoy ng ating bida. Ngunit sa unahan naman ng ating bida ay may isang maaaninag na isang tao. Kaya nang mapansin din ito ng ating bida ay nagsaad siya na kung bakit parang may figure sa unahan. Agad din siyang tumigil sa kanyang paglangoy at kanyang nasabi na muntik silang magbanggaan. At dahil din sa pagtigil ng ating bida ay nagkaroon ng malakas na impact ito sa lawa. At dahil dito ay malinaw nang makikita ang figure na kanyang napansin.
Ngunit sa puntong ito ay hindi pa maproseso ng ating bida ang kanyang nakikita. At nanatiling nakatingin ang ating bida sa katawan ng babae. Napalingon naman ang magandang babae sa ating bida na may halong pagtataka. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Balikan muna natin kung bakit nandito ang babaeng ito sa lawa, na kung saan kalahating oras ang nakalipas. Nang sandaling pakawalan ng ating bida ang kanyang malakas na suntok sa Grand Elder. At ang mga tipak ng bato ay nagsilaglagan sa mataas na bundok na ito. At dahil sa taas ng bundok ay tumama ito kung saan hanggang sa tinamaan nito ang bunga ng mansanas, na nahulog sa lupa at gamulong. At dahil sa hindi pantay ang lupa ay nagpatuloy itong gamulong hanggang sa tamaan nito ang bato. At dahil ang bato ay nasa gilid ng bangin ay natuluyan na itong nahulog na nagsanhi na tamaan din ang ibang mga bato at kasama nitong gamulong pababa. At makalipas pa ang ilang sandali ay nagmistulang bagyo ang nangyari dahil sa labis ng dumami ang gamulong na bato. Habang ang magandang babae naman ay makikitang payapang naglalakad, nasabi pa nga niya na sa wakas, ay malapit na siya sa mountain gate. At unang araw din niya sa trabaho, at gusto rin sana niyang gamitin ang flying technique para tumingin sa paligid, ngunit nagpasya niyang maglakad upang maging pamilyar sa bagong kapaligiran ng paaralan. Ang babaeng ito ay si Ling Qingyan, isang bagong hinirang na instructor para sa Yulin Immortal. Nagsaad din siya na bagamat malayo ang lugar na ito, mayroon itong magandang kapaligiran at sariwang hangin. Dinadala rin ng hangin ang halimuyak ng lupa, kaya madaling sumanib sa kalikasan. Subalit ang kanyang kasiyahan ay dito na nagtatapos, dahil ang mga batong mula sa mataas na bundok ay malapit na sa kanya na agad niyang naramdaman. At nang makita niya ang isang bagyong nagroragas ang mga bato ay bigla siyang pinagpawisan ng malamig habang nagtataka. Ngunit dahil sa nasa harap niya na ito ay hindi niya na ito naiwasan pa. Kaya matapos ang pangyayari ay napamura na lamang siya. At kanyang nasabi na kung bakit sa gitna nitong mapayapang gubat, bakit may mga bumabagsak na bato. Ngunit napatingin naman siya sa kanyang unahan at nakita niya ang tubig na napakaganda. Kaya naman agad siyang tumakbo ng mabilis habang kanyang sinasabi na sa wakas, isang lugar upang maghugas. Makalipas ang ilang sandali ay tahimik na siyang naglilinis ng kanyang katawan. Ngunit nagtaka naman siya nang bigla niyang maramdaman ang nagraragasang ingay sa tubig. Kaya naman napalingon siya at kanyang nasabi na kung anong nangyayari. At kung maaari bang ito ay isang higanting halimaw ng tubig. Balik sa kasalukuyan na kung saan nakaharap na din si Ling Qingyan sa ating bida. Nanlaki din ang kanyang mata sa kanyang nakikita. Nasabi pa nga niya na isang perpektong linya ng katawan. Ngunit agad niyang inalis ang pag-iisip na ito dahil sa nasa punto siya ng nakakahiyang sitwasyon sa ngayon. At mabilis din niyang tinakpan ang kanyang katawan ng kanyang kamay. Sumigaw din siya ng sobrang lakas na masasabing late reaksyon. Matapos niyang sumigaw ng malakas ay agad niyang tinakpan ang kanyang katawan. Inilabas din niya ang kanyang espada habang galit niyang sinasabihan ang ating bida na isang bastos na kasuklam-suklam. Samantala agad naman na nagpaliwanag ang ating bida na isa lamang itong aksidente. Ngunit hindi naman na siya pinatapos ni Ling Qingyan sa kanyang paliwanag at nagsagawa na ito ng malakas na atake na kanya namang naiwasan. Ngunit napansin niya ang bakas ng atake ni Ling Qingyan na kanyang ikinagulat. Nasa isip-isip pa nga niya habang natatakot na napakalakas na sword shi. At kung tinamaan siya, ay hindi lang balat ang mawawala sa kanya. Patuloy na minumura ni Ling Qingyan ang ating bida habang mabilis na sumugod. At nang makakita siya ng isang pagkakataon ay agad na siyang naghanda ng kanyang malakas na atake. Habang ang ating bida naman ay nakita ng malinaw ang magandang tanawin kaya naman namula na lamang ang kanyang mukha. Ngunit naputol naman agad ito nang biglang pakawalan na ni Ling Qingyan ang kanyang atake na agad naman niyang naiwasan. Sinabihan din niya si Ling Qingyan na sinabi na niya na isa lamang itong aksidente. Tsaka ang ginagawa nito ay mas lalo lang nalalantad ang lahat ng mayroon siya. Ninas naman si Ling Qingyan dahil sa nagagawa pa din na magsalita ng ating bida sa kanya. Kaya naman sinabihan niya ito na papatayin niya talaga ito ngayon. Mabilis siyang nagpakawala ng isang atake na muntik ng tamaan ang ating bida.
At mabuti na lang ay naiwasan niya ito sa isang sandali. Nasa isip-isip pa nga niya habang kinakabahan na muntik nang matanggal ang kanyang ulo. Kaya naisip niya na hindi niya magagawang makapagpaliwanag dito. Kaya mas mabuting tumakas na lamang. Gamit ang kanyang bilis ay nakalayo agad ang ating bida. Habang si Leng Qingyan naman ay napatakip na lamang sa kanyang mukha dahil sa bilis ng ating bida. Ilang sandali pa ay hindi niya na ito nakita at bumalik na din ang tubig sa maaliwalas nitong tanawin. Nasabi na lang din ni Leng Qingyan na nawala na talaga siya. Subalit namangha siya dahil sa bilis ng ating bida. Malinaw na inilabas din niya kanina ang kanyang espiritual na kamalayan bago maligo, ngunit hindi niya naramdaman ang kanyang paglapit. Kaya nagsaad na lamang siya na sana ay huwag na siyang makita nitong muli, dahil kung hindi ay papatayin niya ito. Habang ang ating bida naman ay nasa likod ng bato na nagtatago na nakasimangot. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga na lamang siya at kanyang nasabi na muntik na siya.